Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Emil. Taong 1987, Cagayan. JD. Sa isang liblib na bayan na dating tinatawag na Balong Bato, may bahagi doon na hindi na kailanman dinaanan ng kahit sinong residente. Hindi dahil sa mga ahas o mabangis na hayop, kundi dahil merong kakaibang presensya na matatagpuan doon sa lugar. Sa tuwing lulubog ang araw, biglang lumalamig ang hangin na tila ba may humihigop ng init mula sa balat ng mga tao. Kahit mga ibon, kapag dumarapo sa mga puno roon, hindi na muling nakakalipad pa. Sa tuktok ng lugar na yun, matatagpuan ang isang malaking bato. Kulay itim na parang sinunog. May mga ukit ng kabayo, ngunit ang ulo nito ay parang sa demonyo. Mga simbolong tila hindi nagawa ng tao. At sa tuktok ng batong iyon, nakaupo ang isang nilalang na hindi dapat makita ng mundo. Mahaba ang katawan nito. Ang hulma ay parang tao. Ang muka ay mahaba katulad ng kabayo. Pero ang balat, mas maitim pa sa pinakamadilim na gabi. Ang mga ugat sa ilalim ng balahibo ay kumikislap na parabang pulang apoy. Ito ang nilalang na ipinanganak sa sama ng loob, gutom at takot ng mga taong unang tumira sa baryo, o mas kilala sa katawagan na itim na tikbalang. At ngayong gabi, may naririnig siyang humihikbi mula sa isang maliit na bahay sa dulo ng kagubatan. Isang bata, mahina ang katawan, madaling lokohin. Ngumiti ang tikbalang, tumawa, mahina, mabagal at nakakapanindig balahibo. Mukhang sumapit na muli ang panahon. Wika ng itim na tikbalang, sabay lakad papalayo sa batong kinauupuan kanina. Nandito na naman ang bago kong aalukin. Si Emil ay 10 taong gulang, isa sa mga batang madaling hingalin kahit sandali pa lamang naglalaro. Paminsan habang tumatakbo ang mga kaedad niya sa plaza, siya naman ay matatagpuan. Nakaupo sa may tabi, hawak-hawak ang dibdib, hinahabol ang hininga habang pinapanood ang ibang mga bata. Maputla ang kanyang balat, pati na rin ang mga labi, at halos lingguan siyang nabiyahe papunta sa pagamutan, kasama ang ama at ina. Gayunpaman, mabait si Emil. Hindi siya nagrereklamo. Palaging nakangiti. Kailangan, lalo na para sa mga magulang. Ngunit kahit anong ngiti ng binata, nararamdaman niya ang pag-aalala ng mga ito. Anak, Emil, huwag ka muna sigurong lumabas. Mainit ang panahon eh. Baka mapagod ka lang. Dito ka lang sa loob, samahan mo ko, anak. Wika ng nanay ni Emil. Pilit tinatago ang lungkot ng mata. Ayos lang po ko, Nay. Huwag po kayo mag-alala sa akin. At mas masarap po kasi sa labas eh. Mahangin. O siya, sige kung ayaw mo magpapigil. Pero huwag ka sanang tatakbo sa labas ha. Baka mapano ka. Habang nag-uusap ang mag-ina, biglang bumukas ang pintuan. Dumating na ang ama ni Emil. Pagod na pagod at tumutulo ang pawis. Kakagaling lamang nito sa bukid. Dala-dala ang kanilang pananghalian. Huwag ka munang lumabas, anak, kakain tayo ngayon. Dala ko pa naman yung paborito mo. Wika ni Mang Tino, ama ni Emil. Oo nga naman anak, dito ka muna. Halika,
tulungan mo kong ihanda yung pagkain. Hindi na umangal pa si Emil. Tahimik na lamang siyang sumunod sa kanyang mga magulang. Alam niyang nag-aalala ang mga ito. Lalo na, siya ang natatangi at kaisa-isang anak. Matanda na rin ang edad nila. Kitang-kita pa lang sa pagkunot ng noo ng ama, ang mga linya sa ngiti ng ina at ang mga takot na may halong pag-aalala sa kanilang mga mata. Hindi man sabihin, nauunawaan niya ang pinanggagalingan ng kanilang pag-aalala. Kaya sa halip na makipagtalo, pinili na lamang niyang manahimik. Mahinaw na sumunod sa mga ito. Gusto niyang lumabas sa kaloob-looban niya. Kahit minsan ay nakakapagod, pinagpapasalamat pa rin niya na may 2 taong handang gawin ng lahat para sa kanyang kaligtasan. Matapos kumain, maghugas sa mga pinggan at tulungan ang ina sa gawaing bahay, wala nang natira pang gawain. Si Emil kung hindi dudungaw sa bintana, pagmamasdan ang paligid at ang mga batang naglalaro sa labas. Hindi niya maiwasang malungkot at manalangin na balang araw, sana magbago din ang lahat. Mawala na ang kanyang karamdaman. Isang araw, galing sa pagamutan, sinabi ng manggagamot na kailangan na ni Emil na mas matinding gamutan. Kaso nga lang walang pera ang pamilya. Napatulala na lamang ang ama ni Emil, habang ang asawa nito hindi mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Bagamat nagbubulungan lamang ang mag-asawa, naririnig pa rin ng bata ang kanilang usapan. Paano na to? Hindi na nga sapat yung kinikita mo para sa pang-araw-araw natin eh. Kahit isama pa yung paglalabada ko, hindi pa rin uubra. Huwag kang mag-alala po na. Magagawa natin yan ng paraan. Makakaya natin to, tandaan mo. Matagal na nating ipinagdasal na magkaroon ng anak. At ngayong pinagkalob na siya sa atin. Tignan mo ang anak nating si Emil. Lumalaban yan kahit hindi niya sabihin. Lumaban din tayo. Tugon ng asawa, sabay yakap at punas sa mga luha na pumapatak sa mata ni Aling Fona. Tay! Tay! Hindi niyo na po kailangan mag-alala, kaya ko po to, konti na lang. Wika ni Emil habang pilit ang ngiti. Pero sa loob niya, alam niya na pabigat lamang sa pamilya. Dahil sa paglala ng kondisyon ng bata, minabuti na lamang ng manggagamot na ipaiwan si Emil sa pagamutan habang ang mga magulang nito ay pinauwi. Huwag po kayo mag-alala. Maaalagaan naman po namin ng mabuti ang anak nyo dito. Sa ngayon po mas maganda kung umuwi muna kayo para makapagpahinga. Sa nakikita nyo po, mga bata lang po kasi ang pwede sa kwartong ito eh. Pagpapaliwanag ng manggagamot. Hindi na nakipagtalo pa ang mag-asawa. Kagad na silang nagpaalam sa anak. Nangakong babalik sila kinabukasan bago pa sumikat ang araw. Kahit nakangiti ang mga ito, hindi may tatago ng pamilya ang lungkot sa kanilang mga mata. Nang gabing yun, habang tulog ang lahat, si Emil ay tumayo sa kama at pumuslit sa bintana. Sinikap niyang umuwi ng bahay, ipamuka sa mga taong kaya niya at hindi siya mahina. Habang naglalakad, hawak-hawak nito ang dibdib. Hinihingal ng mas malala pa kumpara sa dati. Konti na lang. Konti na lang. Malapit na. Pero mali siya. Hindi niya kinaya. Napilitan siyang umupo sa gilid ng gubat. Sa ilalim ng malaking puno, malamig ang hangin. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig lamang ang maririnig. Napakapayapa. Hindi niya maiwasang mapapikit at maluha. Kung hindi lang sana ako nabuhay, sabi ni nanay at tatay, ako ang dahilan kung bakit sila masaya. Pero
Bakit ako'y nagdadala ng kalungkutan sa kanilang buhay? Wika ng binata sa sarili habang pumapatak ang kanyang luha. Natigilan siya nang biglang makarinig ng kaluskos sa paligid. Pinakiramdaman niya muna ito dahil baka naliligaw lamang na hayop ang dahilan. Ngunit nang hindi tumigil, nagkusang loob na ang bata. Tumayo ito sa kinaupuan. Tao po? Tao po? May biglang pumasok na hangin mula sa loob ng gubat, pero tila may kakaiba rito. Mabigat. May kasamang masamang presensya. Nakarinig siya ng tunog ng mabigat na paa na tila ba nagmumula sa kabayo. Hindi pang tao, hindi pang hayop. May mga dahong gumagalaw, ngunit tumigil naman kanina pa ang hangin. May aninong dumaan sa likuran ng mga puno, pero paglingon ng bata, wala. Ganun pa man, ramdam niya na may mga matang nakatingin sa kanya. Habang sinusuri ng mabuti ang paligid, doon niya unang nakita ang pulang mga mata. Kasunod ang singhap ng kabayo. Mahinang bata. Wika ng boses na parang dalawang tao na sabay na nagsasalita. Malalim at umaalingaw-ngaw sa paligid. Lumabas mula sa dilim ang isang nilalang. Mahaba, mataas, malakas ang tindig. May ulo ng kabayo ngunit katawan ng tao. Ang buong balat ay parang sinunog. Itim na itim. Kumikintab na parang binalot ito ng langis. At ang buhok ng kabayo sa ulo ay parang usok. Sumasabay kasabay ng hangin. Napatras ang bata. Tila binalot ng takot ang mahinang puso nito. Huwag! Pakiusap! Huwag kang lumapit sa akin! Huwag kang magpatawa, bata. Sa tingin mo ba, kakaawaan o matatakot ako sa isang katulad mo? Wika ng nilalang at dahan-dahan itong lumapit. Sa bawat hakbang ay nanginginig ang lupa. Mahinang uri ng nilalang, mahinang dibdib, sakitin, kaawa-awang paslit, pinanganak kang mahina. Napayuko na lamang si Emil sa bawat salitang binibitawan ng nilalang. Bagamat masakit, alam niyang may katotohanan ang lahat ng ito. Nakakaawa din ang mga magulang mo. Matapos silang magsakripisyo ng ilang taon, manalangin na magkaroon ng anak. Ang binigay pa sa kanila, isang sakiting paslit. Pero kaya kitang pagalingin. Kagad umangat ang ulo ni Emil nang marinig ang sinabi ng tikbalang. Pero paano po? Napangisi na lamang ang nilalang, ang ngiti na may tinatagong kasamaan. Ibibigay ko sa iyo ang lakas na hindi mo kailanman makukuha sa mga tao, maging sa mundong ito. Hahaba ang buhay mo. Lalaki ang pangangatawan. Magiging malakas ka, higit pa sa kahit sinong bata. Bagamat magandang pakinggan, hindi naman mangmang si Emil. Kahit sa murang edad, alam niyang may kapalit ang ganitong bagay. Sabihin niyo po sa akin kung anong kapalit. Dito lumapit ang tikbalang sa kanyang muka. Halos magdikit ang ilong ng kabayo at noo ng bata. Kaunting tulong lang naman. Kaunting tulong? Anong klaseng tulong? Meron akong hihilingin sa iyo. Isang bagay. Pero sa tamang panahon. Pwede mo po bang sabihin sa akin kung ano yun? Paano naman ako papayag?
kung hindi ako sigurado na kaya kong bayaran ang ibibigay mo. Mukhang nagkamali ako ng pagkilala sa iyo, bata. Baga mo lang pala ang mahina, pero hindi ang utak mo. Makakasigurado ka, ang hingin kong kapalit, hindi mo namamalayan, kaya wala kang dapat ikabahala. Wika ng nilalang habang hindi pa rin nawawala ang ngisi nito sa muka. Magsasalita pa sana si Emil, ngunit bago pa makatanggi ang bata, mabilis na tumusok ang daliri ng tikbalang sa kanyang dibdib. Tila gumawa na ito ng kasunduan. Walang dugo, walang sugat, ngunit may malamig na apoy ang pumasok sa kanyang loob. Magpagaling ka, bata. Magkikita pa tayo. Sa isang kurap ng mata nawala ang nilalang. Tanging naiwan na lamang ang lamig at ang iniwan nitong kasunduan. Kinabukasan nagulat ang lahat dahil si Emil, ang batang sakitin, gumising ng malusog, masigla at parang tumangkad pa ng bagya. Nakakalaro na siya, nakakatakbo at hindi na hinihingal. Anak, anong ginagawa mo dito? Hindi ba nasa ospital ka? Naitignan niyo, magaling na po ako. Wika ni Emil habang pinapakita ang sigla ng katawan. Pero paano nangyari yon, anak? Ayos ka lang ba talaga? Hindi ka ba hinihingal? Halos maiyak na lang ang nanay sa nakikita. Opo, Nay. Ayos na po talaga ako. Tayo, tignan niyo po ako. Napayuko na lamang si Mang Tino. Hindi to makapaniwala. Ganun pa man hindi na sila nagtanong pa. Ang mahalaga sa kanila, maayos ang kalagayan ng anak. Isa daw itong biyaya, milagro. Muling napakinggan ang kanilang panalangin. Ilang araw ang lumipas, ganun pa rin ang kalagayan ni Emil. Masigla, maliksi, masiyahin, at tila mas mabilis siya kaysa sa mga kalaro. Mas malakas, may kakaibang liwanag na bumabalot sa batang ito. Ngunit ang hindi nila alam, sa tuwing gabi iba ang bumabalot sa kanya. Hindi na siya nakakatulog pa ng maayos. Ramdam niya ang malamig na presensya. Tila nagmamatyag, nagmamasid, nag-aabang sa kanya mula sa dilim. At minsan pa naririnig niya ito, ang yabag ng kabayo. Kahit anong oras ay sisingilin na siya. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Emil kung anong kabayaran sa kahilingan. Ilang linggo pa ang lumipas. Sa umaga ay makikita mo siyang naglalaro sa ilalim ng araw, tumatalon sa mga sanga, tumatakbo sa palengke at halos hindi na napapagod. Ngunit sa gabi, iba na ang kanyang itsura. Tahimik, nakatitig lamang sa bintana na para bang may inaabangan at sa bawat bahay na nasisilayan para itong may hinahanap. Isang gabi, dahil hindi na kaya pa ng kanyang katawan, kalaunan ay nakatulog na ito. Ngunit hindi mahimbing, nagising kagad siya sa kalabit lamang ng hangin. May kakaibang tunog ang sumunod dito. At sa pagsilip sa bintana, doon niya nakita ang isang pamilyar na anino. Sa gilid ng gubat, mas matangkad pa sa mga puno, mas malalim pa kaysa sa dilim ng gabi. Panahon na, bata. Wika ng pamilyar na boses. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bagamat matagal niya itong inambangan, nagulat pa rin siya sa pagdating nito. Kahit natatakot, hindi siya tumakbo. Sa halip hawak niya ang isang simpleng baston na gawa sa kahoy. Regalo pa ng kanyang lolo noong maliit pa lamang siya. Hindi niya sigurado kung bakit, pero ramdam niya na kailangan niya ito kung anuman ang kakarapin kinabukasan.
Bata, nais mo bang malaman kung ano ang kapalit? Tumayo si Emil at kahit nanginginig ang tuhod, sumagot ito. Oo, handa na ako. Natawa na lamang ang nilalang, lalo na't ang tingin pa rin niya sa bata ay isang mahinang paslit. Simple lang naman ang kailangan ko. Panibagong buhay ang binigay ko. Kaya buhay din ang kailangan ko. Napalunok ng laway ang binata nang marinig ito. Pero kagad siyang nakapag-isip. O sige, sino ba naman ako para hindi magbayad? Saan ko ibibigay ang alay? Hindi pa rin nawawala ang ngisi ng nilalang. Mabuti naman. Pinalaki ka ng tama ng iyong mga magulang. May kakaibang tingin na parang nagmamasid sa paligid. Bukas, sa kabilugan ng buwan. Lumapit ito kay Emil. Ang mga mata ay pulang-pula, nagliliyab sa dilim. Pumunta ka sa pinakadulong bahagi ng balong bato. Doon sa liblib na bahagi ng kagubatan, kung saan kahit sagana sa likas na yaman, walang kahit sinong maghahangad na pasukin ito. Humigop ng malamig na hangin ang nilalang at ang mga gamit sa kwarto ng bata ay tila gumagalaw kasabay nito. Napatras si Emil ng bahagya. Malalaman mong nasa tamang lugar ka kapag ni isang ibon o kahit insekto ay hindi mo na makikita o maririnig. Wala ka ring makikita ngayon. Tanging malamig na hangin, hamog at mga punong halaman na hindi gumagalaw. Ito lang ang masisilayan mo. Sumunod ito ng tingin sa malayo na parabang pinagmamasdan ang lugar mula sa kanyang alaala. At sa tuktok ng lugar na yon ay may napakalaking bato na kulay itim. Parang sinunog. Sa gitna ay may nakaukit na ulo. Ulo ng kabayo. At hindi lang yon. Meron ding mga simbolo na hindi kailanman ginawa ng tao. Dahang-dahang yumuko ang nilalang. Halos lumapit na ang mahabang nguso nito sa muka ng bata. Magdala ka ng 5 itim na kandila. Gumuhit ka ng bilog sa lupa. At sa gitna, doon mo iaalay ang buhay na hinihingi ko sa iyo. Kinabahan na si Emil, ngunit hindi siya makagalaw. Parang hinigop ng nilalang ang kanyang lakas at isipan. Pagkatapos ay bahagyang tumalikod ang tikbalang. Ngunit bago pa ito tuluyang maglaho, muli itong nagsalita, mas malamig at mas mabigat. At isa pa, hindi lang basta buhay ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay buhay ng mahalaga sa iyo. Hindi na nagsalita pa si Emil. Tumango na lamang siya. Hindi dahil sigurado, kundi dahil nanigas ang kanyang katawan sa takot. Sa isang iglap katulad ng dati naglaho kagad ang tikbalang, ngunit katulad pa rin noon, naiwan ang ngisi nito na parabang nakaukit sa hangin, nag-iiwan ng marka at lamig na hindi niya kayang ipaliwanag. Pinag-isipang mabuti ng bata kung ano ang dapat gawin, kung sino ang dapat ialay. Ngunit sa ngayon, dahil sa labis na pagod, hindi niya na kinaya pa. Hinayaan na lamang ang katawan na lamunin ng dilim at muling natulog. Kinabukasan ng gabi, naganda si Emil, dala-dala ang baston, 5 itim na kandila, posporo at ang buhay ng kanyang iaalay. Hinanap niya ang sinasabing lugar ng nilalang. Hindi naging madali ang biyahe, masukal ang mga daanan. Maraming balakid na siyang nakaengkwentro. Ngunit ganun pa man lumaban ito. Hindi sumuko. Hanggang sa kalaunan natagpuan niya sa wakas ang lugar na tinutukoy ng tikbalang.
Sa kanyang harapan, doon nakalagay ang isang napakalaking bato. Bagamat madilim ang paligid, mas madilim pa ang kulay nito. Nakaukit ang mukha ng kabayo pero hindi to normal. Tila malademonyo ang itsura. Sa gilid nakaukit ang mga simbolong hindi pamilyar. Tila kakaiba, nagdudulot ng kilabot sa kanyang balat. Inihanda niya ang 5 itim na kandilang dala. Gumuhit ng bilog sa sahig. Ngunit bago pa man magpatuloy, pinagmasdan niya muna ng mabuti ang paligid. May hinahanap o hindi kaya naman may pinagtataguan, at nang masigurado na siya na lamang ang tao roon, nagpatuloy na siya. Sinindihan ng mga kandila, inilagay sa gitna ang buhay na iaalay. Humingi ng kapatawaran si Emil bago isinaksak ang punyal na dala. Habang umaagos ang dugo nito sa lupa, pinagdarasal ng bata ang kaluluwa nito at ang kapatawaran na kanyang ginawa. Pasensya ka na. Hindi ko ginustong ikaw ang maging kabayaran. Pero kailangan. Sana mapatawad mo ko. Hanggang sa muli. Paalam kaibigan. Wika ni Emil bago ito tuluyang umalis. Kinabukasan hindi nagising ng maaga si Emil. Paulit-ulit pa rin naglalaro sa kanyang isipan ang ginawa kagabi. Niyaya siya ng ina na kumain, mag-agahan, ngunit kitang-kita nito na walang gana ang kanyang anak. Ayos ka lang ba anak? Mukhang matamlay ka yata ngayon ah. Ayos lang po nay. Tara na po kumain na tayo. Pilit ang kanyang ngiti. Biglang pumasok sa tahanan ang ama. Poda, nakita mo ba ang alaga ko? Sinong alaga, Tino? Sa dami ng hayop dyan, sinong tinutukoy mo? Yung pambato kong manok. Yung paborito ni Emil. Nako, sino kayang kukuha sa kanya Yung pa naman ang pinakamamahal ng anak natin. Yung tilaok nun yung pampagising sa pamilya natin Teka anak, anong nangyayari sa'yo? Huwag ka mag-alala. Mahanap din natin yun. Umiiyak na si Emil. Patawarin niyo po ko tay. Ako po ang dahilan kung bakit nawala yung pambato niyong manok Pasensya na po kayo ha. Pero ako po yung may gawa ng... Kagad siyang niyakap ng ama. At ang ina ay pinunasan ang kanyang luha. Tumahan ka na anak. Huwag kang mag-alala, walang galit sa'yo. Kung ano man ang nangyari, hindi na yun mahalaga. Ang importante, maayos ang kalagayan mo. Marami pa naman tayong alaga dyan sa labas kaya huwag ka nang umiyak. Dahil sa kapatawaran ng magulang, hinayaan na lamang ni Emil ang sarili na umiyak. Unti-unting nawala ang kanyang kalungkutan. Kinagabihan malalakas na yabag ang bumalot sa lupa. Umalog ang mga puno at lupa. May itim na usok ang bumabalot sa paligid. Mainit ang hangin. Tila may nilalang na galit na galit. Isa kang manlilinlang. Kagad napatras si Emil. Ngunit wala na siyang ibang pupuntahan pa bukod sa sulok ng kanyang kwarto. Halos nasunog ang bintana sa kwarto at mula doon lumabas ang nilalang. Pulang-pula ang mga mata. Galit na galit sa bata. Ano? Anong manlilinlang? Sinunod ko naman po lahat ng utos mo Sumagot ang nilalang. Napatalo na lamang ang bata upang makaiwas. Anong klaseng alay ang binigay mo? Isang manok. Ang sabi ko, buhay ng taong mahalaga sa'yo. Akala ko ba mahusay ka? Pwes nagkamali ka. Tumalon sa bintana si Emil upang mailayo ang mga magulang sa kapahamakan. Tumakbo ng mabilis ang bata, dala-dala ang baston. Hindi kita niloko at hindi buhay ng tao ang sinabi mo. Ang sabi mo lang buhay na mahalaga sa akin. Mahalaga ang alaga namin ni tatay. Mahal kong manok na yun Wika ni Emil. Tila na insulto ang tikbalang sa sinabi ng bata. Napahinto ito.
Hindi makapaniwalang naisahan siya ng isang paslit. Oras na para bawiin ko ang binigay ko sa'yo. Tumigil ito at tumigop ng hangin. Napakalakas. Maging ang mga puno ay nasama sa kanyang paghigop. Ngunit si Emil, hindi nadala. Ayos ka rin, ano? Masyadong makapalang mukha mo na gamitin laban sa akin ang kapangyarihan na ako mismo ang nagbigay. Akala mo ba hindi ko kayang bawiin yan? Hindi mo to pwedeng bawiin, lalo na't tumupad naman ako sa usapan. Nagbigay ako ng buhay na mahalaga sa akin. Sinunod ko ang ritual at tama ang lugar na aking pinuntahan. Ikaw lang ang hindi makontento. Hindi mo rin nililinaw kung anong sinasabit pangailangan mo. Dahil dito, lalo lamang nagalit ang itim na tikbalang. Umatras at biglang naglaho. Nakahinga ng maluwag si Emil matapos itong umalis. Nagtungo siya sa bahay upang magpahinga. Ngunit napansin ng bata ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa tahanan. Nay? Nay? Ayos lang po ba kayo? Wika ni Emil, pero walang sumagot. Patuloy na nanawagan si Emil sa mga magulang, pero kahit anong sigaw, wala na ang mga ito. Nang sumuko na ang bata, biglang nagpakita muli ang itim na tikbalang sa kanya. Dahil sa ginawa mo, mga magulang mo ang magiging kabayaran. Sa'yo na ang kapangyarihan at mahabang buhay na pinagkaloob ko sa'yo. Mabuhay ka ng mahaba, pero wala na ang mahal mo sa buhay. Hindi ako papayag. Hindi kita hahayaan. Naging patas ako at sumunod sa iyong mga kondisyon. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ang mga bagay na yan. Mamimili ka lang naman. Buhay mo o buhay ng mga magulang mo. Kapag nakapagpasya ka, alam mo kung saan ako hahanapin. Huling wika ng nilalang, tuluyan na itong naglaho. Hindi na nagaksaya ng panahon si Emil. Nang gabing yun, nagtungo kaagad siya sa kubo ni Mang Pio, ang kilalang albularyo sa bayan. Mabait ito at matulungin. Ilang beses na siyang nag-abot ng lunas sa kanya at ni minsan, hindi nanghingi ng kapalit. Pagkatok sa kubo ng matanda, kahit 10 oras ng gabi ay bumukas pa rin ang pintuan. Sumalubong kay Emil ang isang matanda. Kulubot ang mga balat, maging ang buhok, balbas at bigote. Agad siyang pinapasok nito. Pinaliwanag sa matanda ang nangyari habang nagpipigil umiyak. Natatakot ito na baka huli na ang lahat kung hindi sila kikilos ngayon. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, iho. Pasensya ka na. Natatawa ako dahil tama ka naman. Tama din ang pagkakaintindi at interpretasyon mo. Matalino ka. Kaso nga lang, hindi biro na ginalit mo ang nilalang na yon. Kung ang normal na tikbalang pangalang grabe na kung manlilang at magalit, paano pa kaya ang isang itim na tikbalang? Kaya nga po, Mang Pio, sana po matulungan niyo ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko . Sila na lang po ang kasama ko sa buhay. Wala po akong kapatid. Hindi ko alam kung kakayanin ko kapag wala sila. Maniwala ka sa akin, iho. Gustong gusto kitang tulungan, pero wala akong laban sa nilalang na tinutukoy mo. Ay nako, kung nabubuhay lang si Isidro, sigurado may gamit yon panlaban sa itim na tikbalang. Isidro? Lolo ko po si Isidro . Siya nga po ay nagbigay sa akin ito . Kaso hindi ko po alam kung para saan. Wika ni Emil, sabay pakita sa baston. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Kinuha ang baston, sinuri ng mabuti. Kinapa ng mabuti ang mga simbolong nakaukit. Bigla itong napatakip ng bibig. Mabuting balita, iho. Ito nga ang gamit ni Isidro.
May panlaban ka na sa nilalang na yon. Halika, wag na tayong mag-aksaya ng oras. Ang bawat segundo ay mahalaga. Wika ni Mang Pio. Dali-dali itong naganda. Inilabas ang mga kagamitan. Nagtungo na sila sa kinaroroonan ng itim na tikbalang. Napakadilim ng paligid. Walang mga bituin. Walang hangin. Wala rin mga insekto o kahit anong ingay sa paligid. Si Emil, kasama ang albularyo, nagtungo sa itim na batong tirahan ng tikbalang, dala-dala ang baston na pinamana ng lolo Isidro niya. Naganda na ang batang makipaglaban. Sa kanyang likuran ay si Mang Pio, nag-aayos ng mga tuyong dahon, asin at mga kandilang puti. May hawak itong libro na puno ng mga dasal at orasyon. Iho, wag na wag kang bibitiw. Tandaan mo, ang tunay mong lakas ay galing sa iyo at hindi sa tikbalang. Huling paalala ng matanda. Huminga ng malalim si Emil. Naglakad na ito. Habang papalapit, unti-unting nakikita ng bata na nagbago ang anyo ng itim na tikbalang. Mas nakakatakot na ito. Ang katawan ay tila bitak-bitak. Sa loob ay may pulang liwanag, dila na nag-aalab, parang apoy na nakikita sa mga bulkang pasabog na. Ang mga ngipin nito ay sobrang haba, handang kumain at pumaslang kung sino man ang lalapit. At sa likod, ang buhok nito ay parang usok na dumadaloy sa hangin. Ngayon ay mas malaki, may halong pula at nakakasulasok na samyo. Sa kanyang likuran ay ang mga magulang ni Emil, nakasabit sa puno, tila pinag-iisipan ng nilalang kung sino ang uunahin. Nay! Tay! Bata, ang kapalit ay dapat mong pagbayaran. Sino kaya sa kanila ang dapat kong unahin? Mas maganda siguro kung pagsabayin ko sila. Nanlaki ang mga mata ni Emil sa galit. Kung gusto mo ang buhay nila, kailangan kunin mo muna ako. Ngumisi ang tikbalang. Inangat ang mga magulang sa mas mataas sa sanga. Walang malay ang mga ito. Ngunit humihinga pa. Umalingaw-ngaw ang nakakapanindig balahibong halakhak ng nilalang. Emil! Maganda ka na, panahon na! Wika ng matanda sabay sabog ng liwanag mula sa agimat ng albularyo. Sumugod na ang tikbalang. Tumakbo si Emil hawak ang baston. Nagiinit ng pulang liwanag ang mga nakaukit dito. Ang tikbalang naman ay dumiretso. Sa bawat takbang, nagmamarka ito sa lupa kasabay ng paglindol. Nagbabanggaan sa gitna. Yumayanig ang lupa. Tumalon ang bata sa kaliwa. Iniwasan ng sipa ng kabayo. Sinundan niya ito sa gilid at tinampas ang baston. Tumama ito sa tagiliran ng halimaw. Isang sigaw na parang kulog ang lumabas sa tikbalang. Gumana! Gumana, Emil! Ipagpatuloy mo lang! Wika ng matandang albularyo. Bagamat nasaktan, mabilis pa rin ang tikbalang. Agad niyang hinablot ang bata at hinagis sa puno. Umuga ang kapaligiran. Napasigaw ito ng malakas, ngunit tumayo din pagkatapos. Hindi ako susuko. Habang papalapit ang tikbalang kay Emil, patuloy lamang si Mang Pio sa pagbigkas ng orasyon. Sumabog ang puting enerhiya mula sa mga kandilang inihanda nito at ang tikbalang ay napatras. Tila ba nasasaktan sa liwanag? Kumilos si Emil. Kinuha ang pagkakataon upang lumpuhin ang nilalang ng dilim. Paulit-ulit hinampas ng maywagang baston ang itim na tikbalang. Sa braso, sa binti, sa likod at sa ulo. Hanggang sa uli, kahit ubos na ang lakas, hindi pa rin siya tumitigil. Para sa aking mga magulang, para sa mga dati mong naging biktima, at para sa bayang binalot mo ng takot at dilim. Wika ni Emil habang patuloy na nilulumpo ang nilalang. Sa bawat paghampas, mas tumitingkad ang liwanag ng baston
Ngunit sa uling pagkakataon, may usok na lumabas sa ilalim ng lupa. Parang mga kamay na humawak sa paanan ni Emil at sinubukan ng mga ito na hilahin siya pababa. Nay, patawad po. Hindi ko na kayo kayang iligtas. Tumingin ka sa akin, Emil. Hindi ka nag-iisa. Gamitin mo ang puso mo. At doon naramdaman ni Emil ang lahat. Ang takot niya noon, ang pagiging sakitin niya, ang pangarap niyang maging malakas, at ang pagmamahalan nilang pamilya. Ang bastong hawak-hawak niya ang nanginig. Ang pulang liwanag kanina ay naging kulay ginto, at ang mga anino at usok na humihila sa kanya pababa ay humina. Tila pinalayas ng liwanag. Tumakbo si Emil ng napakabilis, at sa pagtalon nito napatingala ang tikbalang. Ngunit bago pa ito makakilos, huli na. Ito, para sa pamilya ko! Diretso sa noo ng tikbalang, sumabog ang liwanag. Pumutok ang hangin. Ang mga puno ay nagtalsikan sa iba't ibang direksyon. Nagliyab ang halimaw. Sumigaw. Unti-unting naging abo na kumalat sa hangin. Sa wakas, natapos na rin ang lahat. Bumagsak mula sa puno si Aling Pona at si Mang Tino. Tumakbo si Emil papunta sa kanila. Nay, Tay, buhay po kayo! Yumakap sila sa anak. Hindi iniinda ang sakit. Walang bahid ng takot. Nagpapasalamat na lamang na ayos silang lahat at si Mang Pio nakangiti. Masayang pinagmamasdan ang buong pamilya. Hinihingal habang hawak ang agimat pero buhay. Tapos na, iho. At dahil ito sa taglay mong liwanag. Lubos na nagpasalamat ang pamilya sa tulong ng manggagamot. At muli, tumulong ito sa kapwa nang hindi nanghihingi ng kapalit. Lumipas ang ilang buwan. Napanatili ng gubat ang katahimikan nito, pati na rin ang katahimikan ng bayan. Wala na ang mga bulong, ang itim na usok at mga matang nakamasid sa dilim. Si Emil ay lumaki. Malakas na lalo ang kanyang katawan, pero mas malakas pa rin ang kanyang loob. Tinutulungan niya si Mang Pio, naninilbihan sa bayan, lumulutas sa mga problema at walang hinihinging kapalit. Naging katuwang siya, bantay ng gubat at bantay ng bayan. Lumipas pa ang ilang taon. Naging payapa at masaya ang mga residente sa kanilang bayan. Hindi lang dahil kay Mang Pio, kundi pati na rin kay Emil, ang nagtatanggol sa mga normal na tao laban sa mga mapanlinlang na nilalang ng kagubatan. Mula nang maglaho ang itim na tikbalang, nawala na ang madilim na parte ng kagubatan. Wala na rin ang itim na bato na may mga masamang simbolong nakaukit. At dahil dito, muling nanumbalik ang sigla ng gubat. Ang mga puno ay mas naging malusog at luntian. Dumarami na rin ang mga hayop at insektong naninirahan dito. At sa gitna ng lahat si Emil, hindi na siya ang batang sakitin na laging umaasa sa awa ng tadhana. Ngayon ay matatag na siya, hindi dahil sa lakas na minsang ibinigay sa kanya ng nilalang sa dilim, kundi dahil sa tapang ng kanyang puso at talino ng kanyang utak. Kahit mahirap at nakakatakot, malalampasan ang kahit anong pagsubok basta buo ang kalooban at nasa tama ang puso. Naging tahimik na bantay si Emil ng balong bato, hindi na bilang mandirigma, hindi lamang tagapagligtas, kundi bilang gabay, isang paalala na may liwanag kahit sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. Isang hapon habang naglalakad siya pabalik sa kung saan dating nakalagay ang malaking itim na bato, napahinto siya, tila tinawag ng hangin. Hinawakan niya ang basto na palaging nakasabit sa kanyang likod. Isang regalo mula sa yumaong lolo na lubos niyang pinagpasalamatan. Kahit ilang taon na ang lumipas, makinis pa rin ito. Ang mga sinaunang ukit ay naroon pa rin, ngunit hindi mo na kumikislap.
Habang tumatagal, unti-unti na rin niyang natatanggap na hindi ang itim na tikbalang na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas, kundi ang kanyang sarili at pagmamahal ng kanyang pamilya. Napangiti na lamang si Emil, napatingala sa langit, dahang-dahang pumikit. Ang dilim ay palagi naghahanap ng kahinaan ng tao, pero ang liwanag, ang kusang makakatagpo sa iyo sa gitna ng kadiliman. Ito ang mensahe na nais iparating ng ating bida ng kwento. Walang iba kung hindi si Emil, ang nanglinlang sa mapanlinlang na tikbalang. Tatlong patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual, Rebuelta o Baliksumpa. Unang kabayan, pagkasuot ng Marahuyo Bracelet, kinabukasan, na ospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan ng pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon naging mailap na ang kaibigan niya, kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, "Pasensya na, dahil lang sa inggit." Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o baliksumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Likha Merchandise. I-search nyo lang Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.